Samantala po, tiniyak ng Commission on Elections na masusi nilang iniimbestigahan ang dokumentong ipinakita ni dating Congressman Egay Erice kaugnay sa umano'y ilang $1 million na natanggap di umano ng isang COMELEC official mula sa Miro system. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, panibagong issue na naman ang bumungad sa Commission on Elections ngayong araw hinggil sa kontrata nila para sa automated counting machines sa 2025 elections. Pero ngayon, dito mismo sa opisina ng COMELEC, tumaretso ang mga aligasyon. Pasado alas 8 ng umaga sa labas ng COMELEC office, dumating si dating Congressman Egay Erice, hindi para mag-usampan ng petisyon, kundi para isumite sa opisina ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga di umano'y bank statements na pruweba ng anomalya sa pagitan ng kontrata ng COMELEC at Miro. Sa cover letter ng mga isinumite niyang dokumento, hinihingi niya na imbestigahan ito ni Chairman Garcia dahil laman umano nito ay mga transaksyon sa pagitan ng isang opisyal ng COMELEC at Miro. Binigay ko na po kay Chairman Garcia yung dokumento na yon, dapat po imbestigahan niya sapagkat nakakatakot po kung ang isang COMELEC official ay tumatanggap ng salapi. Hindi naman dinitalye ni Erice kung sino ang nagbigay sa kanya ng mga dokumentong ito. Hindi rin niya nilinaw sinong COMELEC official ba talaga ang tinutukoy dito. Pero sabi niya, lumalabas ang opisyal na ito ay may 14 na foreign bank accounts at may 4 na property, partikular sa Singapore, Hong Kong, US at Makati. Sa mga bank accounts pa nga di umano, lumalabas na co-depositor anya ang asawa ng opisyal ng COMELEC. Ito po yung natanggap ko na Bahamas Files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng $1 million mula sa South Korea, allegedly from Miro. Hindi naman sigurado si Erice kung parehas lang ba ito ng mga accounts na inilabas din kamakailan ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Pero handa siyang ilaban ang mga dokumento at paimbestigahan ito kahit kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dadaling ko po yung kopya sa Senado, dadaling ko rin sa Kongreso sa mababang kapulungan, pati na po sa Office of the President. Pero lahat ng aligasyong ito agad sinagot ng COMELEC. Sabi ni Garcia, anuman ang mga papel na binigay ni Erice, hindi lang siya kundi buong COMELEC and Bank ang bubusisi. Titingnan muna natin kung ano yung mga dokumento na yan. Alam nyo, ang N-Bank ngayon, mas hindi namin pinag-aaralan kung ano mga actions at mga moves na gagawin natin. But kung ano man yan, yan ay isasangguni ko sa Commission N-Bank. Bagamat di naman diretsahang sinabi ni Erice na si Garcia ang pinatutukoy niya sa 14 bank accounts, tulad naman ng mga aligasyon ni Marcoleta, inako niya ulit ang responsibilidad. Pagka kasi naka-address sa address to all, parang so unfair, buong institution kasi yon. And sa akin palagay, kapag kaganoon, talagang tahas ang paninira sa buong komisyon yan. Pero ayoko magbigay muna ng pinal na konklusyon. Umaasa naman si Garcia na sana mapabilis rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council hinggil sa mga bank accounts na lumalabas sa publiko. Dahil naniniwala siyang ito ang paraan para maliwanagan ang lahat sa mga aligasyon. Ipa-follow up kaagad natin kasi gusto ko talaga na sana nga matulungan tayo ng NBI at ng AMLAC na mapabilis ang proseso sapagkat siyempre mas magbilis, mas malaman naman natin kaagad ang katotohanan. Kani-kanina lang ay nakapanayam nating muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at dito ay pinakita niya sa atin yung papel o yung kopya nung 49, yung naunang 49 na bank accounts na binulgar nitong ni Representative Marcoleta at dito ay nakita natin na pare-parehas umano yung font size nitong mga bank statements at iyon ay isa sa nakakapagtaka. Sinasabi nga ni Garcia, dapat kung iba-ibang bangko yan ay iba-iba rin yung font size o font style nitong mga bank statements. At dito naman, napagkumpara niya yung binigay sa kanya na isinumite sa kanya mga dokumento ni dating Congressman Erice at yung hawak niyang white paper mula doon sa kopya ng 49 bank accounts na ipagkumpara niya yung dalawa at nakita niya na parehas lang ito. Ang nabago lang ay may nalagdag na 7 local bank accounts. At ngayon ay pinapa-verify niya na sa mga local bank accounts kung ito ba ay talagang nakapangalan
sa kanya o ito ay talagang bank account under his name para kung hindi man ay handa siyang magsampa ng kaso na falsifying documents kung ito man ay mapatunayang hindi talaga sa kanya at hindi nga ginagamit lang ang kanyang pangalan. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.